Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina, para sa mga bibili ng kanilang mga bahay for the first time dito sa Canada. This is a must-watch episode. I-share ninyo kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak na nagbabalak bumili ng bahay. They will learn that they have a chance to save up to $50,000 through this government rebate program. 1 year na po ito in effect. Pero as we will discuss with our guests, kulang pa rin ano, meron pa rin mga tao na hindi nakakapag-avail nito rather, okay, hindi pa rin sila aware. Kaya ito ang episode natin, 'di ba? Parang PSA ito, okay, para hindi niyo makaligtaan itong rebate na ito. Welcome back, Mr. Peter Pasion, ang kaibigan po nating realtor diyan sa bandang Calgary. O ngayon pa lang i-screen grab nyo na, ito po ang kanyang contact information if you want to get in touch with him. Hello, Sir Peter, and thank you again for being here. Magandang buhay sa iyo, Ina, uli. Thanks for having me. Ayan. And by the way, no, thank you for alerting me about this rebate program. Okay, so it's a GST HST program. Hindi nyo kailangan, guys, they can, if they are a first-time home buyer, ano to, no, they don't even need professional help to get this rebate, no? Baka sabihin kasi nila, ay naku, pagkakakitaan lang tayo ng mga realtor na to. Hindi, okay? We are just Hindi. informing you that you can avail of this yourselves, right? Sir Peter? Yes, tama yan. So, yan yung last year pa inilabas, yan yung bagong government discount sa tax. Okay? Para sa first-time home buyers na bago ang bibilin na property. Okay? So, para ito sa mga first-time home buyers na bago ang bibilin na property. Okay. Yun yung qualifier dun, ano? A big Correct. qualifier. Kasi most of Yes. the first-time home buyers, syempre, understandably, dun sa medyo mas mura at mas makakamura ka kung medyo mas lumang bahay. As you mentioned, Sir Peter, you noticed, no, na kapag meron lumalapit sa'yo na first-time home buyer, marami pa rin ang hindi nakakaalam nito. Sayang naman. Correct. Oo, tama. Oo. So how does this work? Can you give us the basics? Ano ba tong rebate program na ito? Okay. Unang-una, tingnan natin kung kukwalify sila sa mga rules. First-time home buyer ka, that means literal na first time kang bibili ng property. First-time home buyer din, yung mga dating homeowner na 4 years na ang nakalipas, matapos nila ibenta ang property nila dati, hindi pa sila nakakabili. Lumipas ang 4 na taon, considered silang first-time home buyer. Importante yon kasi maraming hindi nakakaalam. Yeah. And then, new build dapat ang kanilang bibilhin. Yung bago. Okay? And then, ang agreement, yung purchase agreement between the builder, yung gumagawa ng bahay, at saka sila, must be March 20, 2025 onwards. Okay? Okay. Pataas, hanggang present, meron yan. Pagkatapos, gagawin dapat nilang primary residence yung property. Okay? Ang discount na pwede nilang makuha, ito yung government discount sa tax, hanggang 50,000 up to 1 million ang purchase price nila. Oh, yun. So, up to 1 million. But realistically speaking, no, Sir Peter, why do you think maraming mga first-time home buyers ang bumibili talaga ng mga new build homes? Or is it medyo more difficult for them to do so considering the high cost of houses nowadays? Depende talaga kung saan na naman ang lugar. Oo. Okay? So kung dito ka sa Alberta, yes, very affordable. May mabibili kang mga 500,000 na single family home. Meron ding duplex na single family home, walang condo fee, no? At of course may mga condos and townhomes na below 500,000, no? So yan yung mga middle buyers, Of course, ito rin is Canada-wide, no? Let's say nasa ibang province, Toronto, Vancouver, pwede yan,
unfortunately, mahal nga lang talaga ang properties na doon. Condos ang mabibili nila. 800, 700,000, 600,000. Galing kan Toronto, nakita ko yung vlog ko, no? 900,000. Condo. Nakakaloka. Hindi ko alam kung mabebenta siyang ganun, ha? I mean, it was listed at that. Oo. Yes, yes. Oo. Oo nga. Okay. And why do you think did the government offer this rebate program? Nabasa ko meron na ring similar rebate program before. I guess, ano ba, the amount was updated? Ganun ba? Ano ba nangyari? Actually, nagsabi lang sila last year, pero hindi pa nila alam kung tuloy yun. No? Oh. Pero marami na akong clients na kumuha last year. Sinabihan na lang sila ng builder, hey, basta ngayon ka kumuha March 2025 onwards, makakakuha ka ng rebate. No, kahit next year pa, sabihin yan, let's say year 2026, ngayon lang sinabi ng government na, okay, pwede na kayo mag-file at mangolekta sa amin kahit bumili kayo niyan. Ano? So last year pa yan. Pero ngayon, kolektahan na. Nakakokolekta ka na. I see. Okay. And I forgot to ask, what qualifies as new build? May edad ba yung bahay kung kailan tinayo or pre-build ba, covered dyan? Ano yung new build homes? Kahit yan is year 2024 or 2025, basta hindi tiniran. Okay, newly built yan. Kasi may mga year 2024 built na hanggang ngayon hindi pa nabibili. No? Okay. Yeah, o kaya yung talagang major renovation talaga, no? Almost 95% talagang ni-renovate yung from luma, ni-renovate talaga yung bahay, ano? More than 95% na considered na bago. Yan ang mga pupwede, no? Okay. I see. So, basta kailangan parang ano, sila yung first tenants o owners nitong bahay. No kasi matter titira when, nila. Okay? no matter when it was built. Yes, no matter what yes. year. Basta bago yan. Normally talaga ang mga bago, 2024, 2025, 2020. Or, gagawin pa lang. Pwede rin yun, yung pre-build. Yes, pre-construction. Pre-construction. So, gagawin pa lang. So, o-order ka ngayon, pwedeng matapos yan December of 2026 or next year matapos. Pwede pa. So itong GST rebate or discount para mas madaling maintindihan sa tax sa pagbili ng first-time home buyers hanggang 2031 ito. No? Marami akong kliyente ngayong taong to na hindi pa rin nila alam na bibili sila nung na-discuss ko sa kanila. Talaga kuya, makaka-avail ako. Kasi imagine, kung 500,000 ang property na bibilin mo, 5% of that is 25,000. And ni-require ka ng mortgage to put down 5% also. Parang bumalik sa'yo yung 5% na idinown mo. No? Para ka nag-zero down. No? Right. Kasi babalik talaga. Dalawa kasi ang options. Either pag pumunta ka sa builder, i-deduct agad nila yung 5% of the purchase price. Let's say 500,000 ang binili mo. Okay. Pwede nilang i-deduct agad yung 25,000. Parang wala ka nang ilalabas na pera. Sila na bahala maningil sa government noon, parang sila na maniningil noon. Ang gagawin kasi nila, sila maniningil pero i-deduct sa purchase price mo, no? Right. Pero may option na kung 500,000 yun, binili mo, plus 5% GST, let's say, is 525. Yung 525,000, the whole amount, isasama na sa mortgage. And then, kukolektahin mo after possession date doon sa CRA. May form na pinipilapan. Pupunta ka lang sa CRA, GST, HST, housing rebates, makikita mo yung form na pipilapan mo. So, pwede yun, may dalawang option na pwede mong gawin. Yeah, that was actually my next question, how you get the discount back. Okay, does it ever happen or naka-encounter ka na ba, Sir Peter, na nakabili na after March 2025 ng new build home na hindi alam? Kuya, nanonood ngayon, pero teka muna, ba't hindi ko nakuha yung sa akin? Is there a way for them to still apply for it? Pwede pa rin ba yun? Kahit yes. sila for like several months? Yes, definitely. Pwede sila, no? Yung mga clients ko, informed ko. Now, kung let's say nakakuha sila ng
property hindi in-inform sila ng realtor or ng builder or totally nakalimutan, then you can. Basta March 20, 2025 onwards, okay yan. So titingnan lang din of course yung mga qualification, no? First time home buyer ka ba? And then new build ba ang binili mo? And then yung agreement ba is from March 20, 2025 onwards? And then meron din yung gagawin mo bang primary residence yan? Baka mamaya pinauupahan mo. Hindi po pwede, no? Oo, bawal. And Bawal of course, yung ipaupa. pricing, no? Up to 1 million, makakakuha ka na, makaka-avail ka nun, ano? Up to 50,000, ano? Pero pwede pa rin yung 1 million to 1.5 million. Pwede ka pa rin makakuha ng discount nun, ano? Kaya lang, papaliit, medyo nagre-reduce na yung discount na makukuha mo. Let's say 1 million to 50,000 ang kinuha mo, possible na ang makuha mo na lang is 25,000 discount. Okay. So again, no, guys, let's simplify it. Ang discount sa'yo ay yung government tax. Kumbaga, hindi na nila ita-tax yung pagbili mo ng bagong bahay. Okay. O ano pa ba? Meron ako. Okay, you mentioned earlier, Sir Peter, considered new build yung mga bahay that underwent major renovation. Right. Alam naman natin, meron tayong mga kababayan, for example, no, mahihilig mag-flip ng mga bahay. Yung mga tipong major renovation. As in major, halos lahat bago, no? Lahat bago, hindi na pwedeng major medyo complicated yan na talagang i-screen ng gusto yan. Okay, yung mga nagre-renovate. Kasi I was gonna ask, would that also apply to those buying those types of renovated properties from private, contractors or builders? Yung mga isa-isa lang yung bentahan. Madali bang, you think pasok yung ganong type of purchase? Possible, kaya lang medyo maano ang restriction sa mga ganon. Iba talaga yung newly built home o kaya yung spec home. Pag sinabi nating spec home, ginawa na yun ng builder, pwedeng lipatan in a month or 2. So lahat na gawa na, no? Available yung possession a month or 2 or 3 months or 5 months. So napili na nila yung mga ilalagay sa loob ng bahay. All right. Last na lang, Sir Peter, no? Saan ka ba makakakita ng mga new built homes? Okay? Meron bang portal yan? Kasi ako, guys, no? Actually, I started looking at houses already, hoping to buy, soon. I was for a time trying to look for pre-construction homes for sale. Hindi siya ganun ka-accessible tulad ng mga pupunta ka sa mga apps ng mga realtor. Saan ba mabilis makahanap? Kunyari, in my area, is there a portal for pre-built homes or newly built homes? Well, depende yan sa area mo at sa community, no? Mas magandang may tulong ka lagi dyan ng realtor. Okay? Kasi ang mga builders, may mga websites talaga sila. So let's say dito sa Alberta, no, meron tayong J-Man, okay? Pupunta ka sa website nila. Meron tayong Excel, okay? Meron tayong Cedar Glen, okay? Marami yung mga Trico, no? Pag pumunta ka doon, makikita mo na agad, no? Now, pwede ka ring pumunta sa realtor.ca, no? Ilagay mo na lang yung year of build. Let's say year build 2026. Lalabas yung mga bago. Yung mga ipinopost ng mga builder na bago na gusto nila ilagay sa market. But meron talaga ang mga builders na hindi nila ilalagay sa market. Internal. Kailangan mong pumunta mismo sa website nila. Okay? Alamin mo lang kung ano yung mga builder diyan sa province nyo. And then they have their own website. And then pwede mong tawagan. Ano ba ang mga available na na mga properties for sale? But
kailangan mo rin silang tanungin. Baka hindi updated yung kanilang website. Okay. Baka meron pa rin more than what is there. Alright, sasabihin nila, 700,000 to. Pero pag tinawagan mo, wala na yan, hindi lang namin update yung aming website. No? Alright. That happens too. Okay, well, thank you so much for those tips and thank you for discussing this rebate or discount program for us. Again, guys, kung meron kayong kakilalang tumitingin-tingin ng una nilang bahay dito sa Canada, please do share with them this episode, no, para makatulong din. Thank you so much, Sir Peter. Let me put up your contact info again. Saan na ba yun? Screen grab ninyo. Saan na? Nawala na. Ayan. Okay. Please screen grab this for your reference if you want to get in touch with him. He is based in Calgary. Okay. Thanks, everybody. Thank you so much. Have a great day. Thank you, Sir Peter. See you Thank guys in the next one. Bye. Bye.